Masayang araw po mga ka-PL. Nako, kung totoo man itong kumakalat na bali-balita ngayon sa social media mga kababayan, masasabi po natin na parang nasisiraan na po yata ng bait si Mr. President. Kung hindi man nasisiraan ng bait o baka napipiko na po mga kababayan. Ayon po kasi dito sa babasahin ko at ihahatid ko po sa inyo, ipinaplano di umano mga kababayan ni Bongbong Marcos na alisin lahat ng social media platform mga kababayan. Papayag ka ba? Ha? Lalo ka na kumikita sa mga social media platform. Papayag ka ba na aalisin di umano ni Bongbong Marcos itong mga social media platform na ginagamit ngayon ng ating mga kababayan para sila ay magkaroon ng hanap buhay? Dahil walang maibigay na trabaho ang kasalukuyang administrasyon dahil walang mga foreign investor na nagnanais na mamuhunan sa kanyang administrasyon. Tapos ngayon, di umano, pinaplano niya pang alisin itong mga social media platform na ito. Mga kababayan, papayag ba kayo? Ano? O ito po ang balita. Marami tayong maapektuhan ito, mga kababayan, kung totoo itong balita na ito. Sana hindi, para hindi magaya sa Nepal ang ating bansa. Nako po, delikado. O ito po ang balita, mga kababayan. Basahin ko po, pero bago ko po ipagpatuloy, yan, pasensya na. Makikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at makiklik na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share po nitong video para malaman po ng ating mga kababayan na ito di umano ngayon ang pinaplano ni Bongbong Marcos. Okay, maraming salamat po. O ito na. No, shout down! Social media! O, kita nyo na? Pag-aaralan umano ang pag-shutdown sa lahat ng social media platform sa bansa. Dahil dito umano nanggagaling ang mga maling impormasyon, lalo na sa issue sa flood control mga kababayan. Kita nyo na ha? Ipapa-shutdown ko ang buong social media platform at isa na doon ang Facebook dahil dito nagsisimula ang maling impormasyon. Yan di umano ang sabi ni Marcos Jr. mga kababayan. Dahil daw sa mga maling impormasyon patungkol po sa issue ng flood control project na mayroong mga anomalya. Teka, hindi po sa kung sino lang nanggagaling ang bali-balita, Mr. President, tungkol sa maanumalyang flood control project. Hindi po sa mga kagaya naming pobre. May mga nagsasabi ho na mga kaalyado ninyong politiko, si Saldico at iba't iba pang mga kontraktor, tinuturo ho si Martin Romualdez at nadadawit ho ang pangalan ninyo. Maging si Gutesa na isang surprise witness sa Blue Ribbon Committee hearing, tinuturo din yung pinsan mo. At nadadawit din po ang pangalan ninyo, Mr. President. Hindi po galing kay Juan de la Cruz lamang na isang simpleng mamamayan na ang trabaho ay magtataho, ang gumagawa-gawa ng istorya patungkol sa maanumalyang flood control project, kundi isa na po nagsisipagsalita itong mga elected official katulad po ni Congressman Leandro Leviste at ni Kiko Barsaga, ni Edgar Erice. Tulad ngayon, ayan, napakarami nilang sinasabi tungkol sa flood control project. Sila ba'y maituturing na kagaya namin na isang simpleng mamamayan lamang? Hindi po. Mga elected official po ito. Sa pamamagitan ng social media platform nila inilalahad
ang kanilang mga nalalaman. Kasi nga, hindi na ito pinapakinggan sa iba't iba pang mga pagdinig na ginagawa dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ang naisipan nila, social media platform. Kaso, sadyang napakarami talagang nakasubaybay sa mga taong ito na nagsisiwalat ng katotohanan, hindi maiiwasan na i-share ito ng ating mga kababayan, itong mga isinisiwalat ng mga elected official na nagsasabi lamang ng katotohanan patungkol sa flood control project. Mr. President, huwag niyo pong idadamay ang lahat ng social media platform, lalong-lalo na ang FB. Mababalikan po kayo ng ating mga kababayan. Yan ba gusto ninyong mangyari? Magaya ang Pilipinas sa Nepal? Di bagay mga kababayan, ang isa sa mga pinalagan o ikinagagalit ng mga kabataan sa Nepal dahil di umano'y tinanggal ang kanilang mga social media platform. Ito rin yata ang gustong mangyari nitong si Bongbong Marcos, mga kababayan, na magkagulo ang Pilipinas. Gagayahin niya siguro ang nangyari po sa Nepal. Aalisin itong mga social media platform na maraming kababayan tayo dyan na kumikita ng pera. Kahit papaano, nagiging masaya yung kanilang pamumuhay, yung kanilang paghahanap buhay dahil kumikita sila ng pera sa social media platform. Wala na nga kayong binigay na trabaho sa mga kababayan natin, pati ba naman yung social media, aalisin nyo pa? Baka nga gustong mangyari nitong si Bongbong Marcos, mga kababayan, alisin lahat ng social media platform sa bansa para magaya tayo sa Nepal. Magalit tayong lahat. Magwala ang mga kabataan, higit sa lahat ang mga kumikita sa social media. Ngayon, kapag magulo na, mga kababayan, maaari na ho siyang magdeklara ng martial law. O di, mananatili po siya sa pwesto. Napakarami ho nilang ginagawa ngayon, mga kababayan, para pag-ingatan lang po ang kanilang sarili dahil oras na matapos po ang kanilang termino, mananagot ito sila sa batas. Anong ginagawa nila ngayon? Natatakot sila na maging presidente ang Inday Sara. So ngayon pa lang ginagawa na ho nila ay matagal na. Noong mga nakaraang taon pa, hindi lang itong taon na ito. Sinisiraan nilang pangalawang Pangulo. Hanggang sa humantong na nga ito sa impeachment. Napakarami ng impeachment complaint ngayon laban sa ating pangalawang Pangulo. Kasi gustong-gusto talaga nilang impeach itong ating pangalawang Pangulo at mapakulong pa nila, mga kababayan. Di bagay maliwanag po na pagprotekta po ito sa kanilang mga sarili? Dahil sila nga ay mga pinangalanan na sangkot sa pagnanakaw, sangkot sa korupsyon, sangkot sa manumalyang flood control project na pagdating ng araw na kapag si BP Inday Sara na naging presidente, mapapanagot sila. Yan pa lang yan. Isa pa lang yan isa sa mga kinatatakutan nila. Ngayon, pati ba naman ang social media platform sa ating bansa, mga kababayan, aalisin pa nila? Dahil mapakarami pong mga impormasyon, mga ebidensya ang kumakalat ngayon sa social media at nagpapatotoo na sangkot sila sa mga nakawan. Isa yan, mga kababayan, sa dahilan kaya ayaw nila na manatili itong social media platform na ito. Lahat ng mga platform sa ating bansa, natatakot sila na nakakapag-ipon tayo ng mga ebidensya laban po sa kanila. Di ho ba? Ano ito? Nasa diktatorya na ba tayo, Mr. President? Na pati ang social media platform na siya na lang ang ginagawang boses ng ating mga kababayan patungkol sa korupsyon na nangyari nga sa ating bansa, aalisin mo pa? Subukan mo. Gawin mo. Kung totoo man itong kumakalat na ito, gawin mo na sa lalong madaling panahon, Mr. President, na makita po ninyo ang hinahanap ninyo. Siguradong maraming magagalit na mga kababayan natin. Unang-una na dyan, ang mga influencer
kahit na hindi ito mga tinatawag na political vlogger, sila yung mga influencer lamang na nagpahayag lang ng katotohanan sa kanilang mga nakikitang korupsyon sa ating bansa, baka magalit po sa inyo. Pati na yung mga kumikita sa social media, itong mga online seller, eto na nga lang ang nag-iisang inaasahan ng ating mga kababayan para kumita ng pera, tatanggalin nyo pa. Wala na nga kayong maibigay na trabaho sa ating mga kababayan. Pati ang SOCMED, aalisin pa ninyo. Maraming magagalit niyan, Mr. President. Magkakagulo itong Pilipinas. Ito ba gusto mong mangyari? Nagtatanong lang naman po. Gusto mo ba talagang magkagulo ang Pilipinas, Mr. President? Para makapagdeklara kayo ng martial law? Nagtatanong lang po Mr. President. Nagtatanong lang po. Kung totoo man ito, ba sigundahan mo? Sigundahan mo ng panibagong statement para maliwanagan ang ating mga kababayan kung ano talaga ang pinakadahilan mo. Sinasabi nyo lang dito, dito nagmumula ang fake news. Fake news ba yung sinasabi ni Congressman Leandro Leviste? Fake news din ba ang sinasabi ni Adrian Bersamin na kaalyado ninyo na di umano kayo'y nagkaroon ng conversation patungkol sa mga kickback? Naniniwala kami doon, Mr. President. Hindi namin sinasabing fake news nyon. Kasi sinong kaalyado ninyo ang maglalakas loob na sabihin ang katotohanan na kayo meron ding kickback di umano at meron kayong conversation ni Adrian Bersamin. Adrian Bersamin yan. Kaalyado nyo yan. Tapos biglang bumaliktad na. Nagsasabi lang ng katotohanan, fake news na. Dahil natatakpan na kayo ng napakaraming mga iskandalo, Mr. President, pati social media platform, idadamay nyo na. Baka nakalimutan ninyo, Mr. President. Marami na sa ating mga kababayan ang malayo po sa pamilya. Lalo na itong mga OFW. Pag inalis po ninyo ang mga social media platform na ito, madadamay din po itong mga platform na konektado, lalong-lalo na dito sa Facebook, itong Messenger. Konektado itong dalawa. Yan ang ginagawang pangunahing komunikasyon ng ating mga kababayan abroad sa kanilang mga kababayan na mga OFW, kahit hindi OFW, kahit hindi mga nasa abroad, maging dito lang sa ating bansa, malayo si Mrs., malayo si Mr., malayo ang mga anak, malayo ang mga paryente. Ito ang pinakakomunikasyon. Messenger, baka madama ito. Mr. President, halimbawa, naalis ninyo itong social media platform na ito lahat sa ating bansa. Palagay ninyo, hindi po lalaganap? Ang mga katotohanan tungkol sa korupsyon, palagay ninyo, hindi po maipapakalat itong mga ebidensya? Baka mas lumala pa Mr. President. Yung ibang kababayan natin, lalong-lalo na mga politiko, na may mga nalalaman tungkol sa korupsyon na nangyari ngayon sa ating bansa, kahit papaano nangingilag pa sila na i-post lahat ng mga ebidensya sa kanilang mga social media platform. Nangingilag pa sila. Kahit papaano, meron pa silang takot. Kapag kainalis ninyo, itong mga social media platform na ito, lalaganap ang mga GCs, mga chat group, doon na ilalaglag lahat ng mga ebidensya na mas nakakatakot pa na hindi kayang ilabas sa mga platform na nanais ninyong alisin. Di ba, mga kababayan? Subukan nyo lang po. Sige, gawin nyo. Huwag ho kayong matakot. Mr. President, konting push na lang. Mapupush ka na rin.
Subukan yung alisin. Itong mga social media platform na ito, Mr. President. Baka magaya tayo. Baka lang naman, baka magaya tayo sa Nepal na nagkagulo, pinasok ang establishmento ng gobyerno, pinagsusunog ng kanilang mga mamamayan dahil sa galit nila sa namumuno sa kanilang korupsyon na nga. Tapos meron pang mga pautot na alisin ang social media platform kagaya di umano nitong pinaplano mo, Mr. President. Subukan nyo lang po. Kita nyo naman, di ba, mga kababayan? Ano po masasabi ninyo? Lalo-lalo na po kayong mga kumikita sa social media. Papayag ho ba kayo na basta-basta na lang i-shutdown lahat ng SOCMED platform sa ating bansa? Mga kababayan, sagot po, paki-comment po at paki-like para malaman po ng ating mga kababayan kung totoo man ito, Mr. President. Naku, mag-isip-isip po kayo. Pero kung meron pa po kayong matinong pag-iisip, huwag nyo po itong itutuloy. Pero kung sira na yung pag-iisip ninyo, Mr. President, ituloy mo na nang makita mo ang tinatagong baraha ng ating mga kababayan. Okay? Mag-aabang kami, Mr. President, ha? Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po sa mga naging sagot ni Auntie Claire patungkol po sa katanungan sa kanya ng media, mga kababayan. Itong tungkol po sa conversation di umano ni Adrian Bersamin at ni Mr. President Bongbong Marcos. Ito po ang naging sagot ni Auntie Claire. Panoorin po natin. Yusek Kanda Palace categorically denied that there is no such communication na palitan ng communication between the President and Yusek Bersamin. Nakita niyo na po ba yung communication? Yung sinasabi niya pong nandito na yung pera and then Nakita niyo na po ba? Replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na... So wala pa rin po kami nakita. Okay. So, sorry, is that a challenge to those who are claiming that there are such communications to show them? Paano po natin mabibigyan ng katamang ang kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman po pa tayo nakikita? Follow-up question mula kay Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. Bali, hindi po magpapaimbestiga wala pong magiging aksyon ang Pangulo kasi po napakabigat po ng akusasyon na ito. Wala po ba siyang gagawing pag-iimbestiga or wala pong hakbang na gagawin? Even before, wala pa po itong issue na ito. Ang sinabi po ng Pangulo, moving forward po ang administrasyon para po sa usaping pang-ekonomiya. At kung ano man po ang dapat namin imbestigahan, yan po ay ibinibigay na po sa kamay ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Ang follow-up lang po, Yusek. So may balita rin po na may affidavit na ginawa si Yusek Bersamin. Handa po ba ang palasyo na sagutin ito sa takdang panahon? Hindi po tayo makakapagbigay muli ng anumang categorical na answer dyan hanggat wala pa po tayo nakikita. Wala pa daw nakikita, mga kababayan. Parang hinahamon po ni Auntie Claring ang sino mang may hawak nitong mga conversation ni Bongbong Marcos at ni Adrian Bersamin. Kung sino man ang may hawak niyan ngayon, ilabas nyo na. At hindi daw makapagbibigay si Auntie Claring ng matalinong pahayag ba? Matalino pa binanggit. Talaga lang, ha? Matalinong pahayag talaga. Kailan ka naging talino? Auntie Claire? Sa palagay ko, walang taong matino ang ipagtatanggol ang amo niya na napuno na ng anomalya, napuno na ng iskandalo. Dahil sa mga anomalyang flood control project. Walang matino. Kaya nga yung iba, nagsipaglayasan na ibang mga appointee ni Bongbong Marcos kasi nahihiya na. Ikaw na lang ang nariyan, Auntie Claire. Tapos maghahanap ka ng ebidensya. Malacanang kayo. May kapangyarihan kayo. Presidente ang amo mo. Mismong si Adrian Bersamin ang may sabi, kaalyado ng Pangulo yan. Bakit di nyo tawagan si Adrian? Hingin nyo ang kopya. Sige nga, ba't di nyo tawagan si Erice?
Ba't di nyo tawagan si Libiste, lahat ng may hawak nitong conversation ni Presidente Bongbong Marcos at ni Adrian Bersamin? Ba't di nyo tawagan? Hingin nyo ang kapirasong ebidensya nang makapagbigay ka antiklaring ng matino at matalinong paliwanag. Matalino pa binanggit mo? Matalino ka ba? Matalino ka ba? O, diba? Ayaw nilang hingin, mga kababayan. Palagay ko lang ayaw ho nilang hingin yung text message ni Bersamin at ni Marcos. Ayaw hingin itong palasyo. O mismo kahit si Anticler na lang. Natatakot sila baga na hingin itong conversation na ito kasi po sigurado sampal ito ng malaki sa kanila. Sila po ang tatamaan nito. Kita nyo ginagawa nila ngayon. Kapag ka alam hong sapul sila, kapag katatamaan sila, kapag ka sa kanila po ang latay, mga kababayan, wala ho silang pakialam. Sasabihin lang nila, bakit? Meron na bang ebidensya? Meron na nga nagsasabi O ba't di nyo gawan ng pagdinig o investigasyon? Imbestigahan nyo si Bersamin. Imbestigahan nyo mismo ang Pangulo. Silipin nyo ang kanilang mga conversation. Nang malaman mo, Anticler, kung gano'ng katotoo yung mga lumalabas na balita patungkol dyan. Hindi yung ngawa ka ng ngawa, kahit totoo na nga, pilit mong sinasabing walang katotohanan. Na mahirap sa inyo napakagaling ninyo dumepensa. Pero ang katotohanan, hindi nyo kayang tanggapin kasi masasaktan kayo. Kayo ang tatamaan. Di ba, mga kababayan? Sus grabe. Ito si Anticlering. Wala nang kapanipaniwala na mga sinasabi itong ali na ito. Lalo nung nabanggit niya kanina, yung sinabi niya na ang Pangulo daw, focus lang daw, patuloy lang daw ang Pangulo sa pagpapalago sa ekonomiya. Meron bang ekonomiyang lumago sa ating bansa? Pag nanakaw, lumago, siguro. Pero ekonomiya ng Pilipinas lumago, dumami ang foreign investor, nagkaroon ng maraming trabaho, di hamak na kahit pa paano nakakaangat, hindi naman nakakaangat, medyo may halaga na ang piso kontra dolyar. Walang ganun. Bagsak lahat. Napakataas nga ng dolyares kontra peso 59 mahigit, malapit na mag-60. Tapos sasabihin mo, Clareng, na focus ang presidente sa pagpapaganda ng ekonomiya. Nasaan yung ganda ng ekonomiya? Napakamahal ng gasolina. Napakamahal ng mga bilihin. Walang trabahong maibigay ang gobyerno sa mga Pilipino. Nasaan? Baliw ka ba? Siraulo ka ba? Nagtatanong lang baka may saltik ka na. Nangihinayang kami sa titulo mo bilang abogado. Hindi mo nagagamit ng maayos, Anticlering, sayang naman ang pinag-aralan mo, pinaggastusan ng pamilya mo, ng magulang mo, ilang taon ka para makapagtapos sa pagiging abogasya, pero ganyan lang rin pala ang magiging trabaho mo, taga-attack sa mga oposisyon, attack dog ng kasalukuyang administrasyon. Di ba? Wala pa daw na lumalabas na mga text messages ni Marcos, sabi-sabi pa lang daw yan. Sa mga may hawak nito mga ebidensyang ito, ilabas nyo na po sa social media. Parang awa nyo na po. Nagmamalaki na po ang Palasyo Malacanang. Nagmamalaki sila, nagmamayabang sila. Wala pa namang ebidensya pala kayo nakikita. Bakit nyo sinasabi yan? Diba? Pagmamalaki ho yan, mga kababayan. Ilabas nyo na po kung sino po may hawak nitong conversation ni Marcos at ni Adrian. Ilabas nyo na. Isampal natin sa mukha nitong babaeng palengkera na ito at sa Palasyo Malacanang. Okay, umaasa kami. Kaming mga pobre, kaming nasa baba, sa mga may hawak nitong ebidensya sa conversation ni Marcos at ni Adrian, ilabas nyo na. Nakikiusap kami. Okay?
O eto pa, isang balita, mga kababayan. Tungkol po ito sa kumakalat ngayon na picture. Alam nyo, ito yung sinasabi ko. Bago pa po bago pa po magkagulo-gulo ng ganito sobra, no? Di bagay, panay po ang dikit nitong si Amy Marcos kay Inday Sara. Ewan ko lang hanggang ngayon, malamang dumidikit pa rin yan. Ito po, may nagpapakalat po ng litrato sa social media, mga kababayan. Ipapakita ko lang ho sa inyo. Hindi ho malayong mangyari ito. Pwede po itong mangyari kung gugustuhin po ng ating pangalawang Pangulo. Pero palagay ko ang may gusto lang ho nito, itong mga maka-Amy Marcos. Ayan o, yung picture. Kita nyo na. Oh, uniteam na naman daw, mga kababayan. Uniteam na naman daw sa 2028 election. Ito po yung kanilang pinagkakalat ngayon sa social media. Para nga naman, etong ating mga kababayan na hindi po masyadong nalalaman ang usapin tungkol sa magulong politika sa ating bansa, maaari po itong sakyan, share ng ating mga kababayan. Tandaan po natin, mga kababayan, ang may pakanahon nito, sigurado maka-Marcos pa rin. Sara for President, Amy for Vice President. Mga kababayan, pagka ito ho nangyari, pwede pong hadlangan ni Amy Marcos ang lahat ng mga resback ni BP Inday Sara sa kanyang kapatid, which is kapatid nitong si Amy Marcos, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Pwede pong makiusap itong si Amy na Inday. O halimbawa, nanalo na silang dalawa. Halimbawa lang, busy na siya ni Inday. Inday, wag naman. Baka pwedeng, wag mo naman kasuhan si Bongit. Si Romualdez na lang. Di ba? Isa sa mastermind niyang kapatid mo, Manang Amy. Isa sa mastermind niyang kapatid mo. Hindi ka pa nga nagbibigay ng inyong opinion o ng inyong reaksyon patungkol doon sa sinabi ni Adrian Bersamin na meron silang communication o conversation ni Marcos sa pagtanggap ng mga kickback. Ano masasabi mo doon, Amy Marcos? Mga kababayan, ayan, yung picture. Papayag ho kayo na maging BP ni Inday Sara, si Amy? Ako ayoko talaga. Oo, nagugustuhan natin yung mga sinabi niya patungkol doon sa kapatid niyang gumagamit di umano ng droga. Bakit? Kumilos ba tao? Kumilos ba ang kasundaluhan? Kumilos ba ang men in uniform? Kasama na ang mga kapulisan? Wala. Di ba ga? Mas lalo lang pong napatunayan natin, mga kababayan, na baka lang naman, baka sinadya yon ni Amy Marcos na sabihin ganoon ang ginagawa ng kanyang kapatid na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot para ipakita at ipamukha sa ating lahat. Kita nyo na? Sinabi ko na lahat na yung ading ko gumagamit ng droga, pero kumilos ba ang sandatahang lakas? Hindi. Wala. Kaya itigil nyo yung inyong pangarap na pababain ang aking kapatid. Pag-resignin ang aking kapatid. Parang ganun ang dating nun sa akin, mga kababayan. Ewan ko lang po sa inyo. Nanahimik na siya. Diba? Kamusta? Nagbigay ba siya ng reaksyon niya tungkol doon sa mga conversation di umano ni Bersamin at saka ni Marcos? Wala. Wala. Ewan ko lang po kayo kung ano po sa palagay ninyo yung mga ginawa ni Amy Marcos. Maaaring masarap sa tenga, pero para sa akin, sampal yon sa ating lahat na mga DDS. Kita nyo. Ito yung gusto nyo, di ba? Ilabas ko na gumagamit ng droga ang kapatid ko, pero nananatili pa rin kay Bongit ang suporta ng sandatahang lakas. Parang ganun ang gusto niyang palabasin doon, mga kababayan. Kasi ang sandatahang lakas walang kilos Hindi gumalaw Samantalang napakaraming Pilipino na nandidiri na
sa presidente natin dahil sa pagiging gumagamit nito di umano ng droga, noon, andidiri na yung ating mga kababayan, pero nananatili pa rin. Tikom bibig ang sandatahang lakas na parang yun po ang palabasin nitong si Amy Marcos. Hindi ako naniniwala sa ali na ito. Wag po natin ito ipapakalat itong picture na ito ha. Pag napadaan po sa inyong social media ha. Wag nyo pong i-share mga kababayan. Baka makisakay po yung ating mga kababayan na hindi masyado nalalaman ang usapin sa magulong politika sa ating bansa. Baka maniwala sila dito at ito pa ikampanya nila. Naku po, sayang naman. No? Maghanap po tayo ng iba magiging vice presidente ng ating pangalawang Pangulo Inday Sara. Sa 2028, itulak natin ang ating BP Inday na maging o tumakbo sa pagka-presidente. At sana, para sa akin lang ha, sana si Marcoleta ang maging vice niya. Mahirap na. Baka si Amy Marcos, baka matuloy ito, baka ma-impeach po ang ating pangalawang Pangulo. Mag-iingat po tayo. Okay, hanggang dito lang po. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.